Sunod-sunod na karamdaman ang dumapos sa pamilya ng isang lalaki. Kaya naisip niyang gumawa ng online content na kinikwento ang kanilang buhay sa pag-aasam na kumita at matustusan ang kanilang pangangailangan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Fatima Baduria. Na-stroke ang lola, may psychological disorder ang tita at maging siya, may sakit sa puso. Ito ang kwento ng buhay ng vlogger na si Jose Christopher Bok Padin. Siya na lang ang tanging inaasahan ng kanyang lola at tita. Para maitawid ang pang-araw-araw nilang tatlo, ikinukwento niya online ang kanilang pinagdaraanan sa pagbabakasakaling may magbigay ng tulong. Dati pa man po, nagnenegosyo na talaga ako, nangungutang ako para makapagnegosyo. Hanggang sa yun nga, hindi na po kinaya ng expenses. So, wala na akong puhunan. Hanggang sa namalimos na po ako online. Hindi niya rin daw kasi maiwan ang lolang paralisado na ang kalahati ng katawan. Ganon din ang tiyahin na minsan ay hindi makontrol ang kinikilos. Kung minsan kapag tinotoyo siya, kung anong mahagis niya, ibabalibag niya, ganun po. Sinisipa niya yung pinto. Para wala namang kusang tumulong yung mga kamag-anak mo. Para bang yung sabihin, yung bahala ka sa buhay ninyo. Kaya minsan talaga hindi kami dumadaing sa kanila. Aminado si Bok sa mga batikos sa kanyang ginagawa, pero hindi na lang din niya ito inaalintana. Ang mahalaga, matustusan ang kanilang gastusin. Kung halimbawang magustuhan niyo yung mga vlog ko, ganun pwede niyo naman po akong bigyan. Ang gusto ko po sana mapa-opera si mama para gumaling. Para kahit papano po pwede rin akong makapagtrabaho. Sana meron tumulong na mapagamot ako. Minsan, sunod-sunod kung dumating ang mga pagsubok. Para sa iba, kanya-kanyang diskarte na lang kung paano ito haharapin at malalampasan. Mobile journalist Fatima Baduria po, hatid ang mukha ng balita. Ang kwento ng buhay ni Bok Jose Christopher. Pag-usapan natin kasama si mobile journalist Fatima Baduria. Fatima, ano raw ba yung pinasok na negosyo dati nitong si Bok? Paps, dati talaga, merong trabaho itong si Bok sa Cubao, no? Nag-aasikaso ng mga dokumento, parang executive assistant din. Kaso simula nung magkasakit ang lola niya, no, na-stroke. Nagsimula siyang umuwi na lang sa Bulacan, kung saan nandun yung lola niya at doon siya nagnegosyo ng iba-iba ang mga tinda ni Bok dati. Nagtinda pa siya ng mga burger, ng fries, at nagsimula din siyang affiliate program, no? Nagpo-promote ng mga produkto online, Paps J. Fatima, bakit nauwi siya sa online limos? Paps J, ang kwento kasi ni Bok, no, hindi raw pumapatok itong mga business niya, hindi rin nagiging successful yung kanyang affiliate program. So, nagsimula na lang siya ikwento yung buhay nila, no, sa pagva-vlog at na nagbabakasakali nga siya na merong matouch doon sa kanilang kwento at sana'y makatulong din sa kanila, Paps J. Okay, Fatima, ilan ba ang kasama ni Jose sa kanilang bahay? Alam mo yung mga Bok, mababaitin, no? Yes, Paps. Okay, wala man lang bang natulong sa kanilang kamag-anak? Paps J, actually tatlo na lang sila bukod kay Bok at ang kanyang lola, nandun din yung kanyang tita. So wala ring makakatulong sa kanilang iba. Lahat nga sila ay may sakit. At yung iba naman, yung tito at yung nanay ni Bok ay may iba na ring mga pamilya, Paps J. So malayo na rin sila. Hindi na rin makatulong doon sa kanilang gastusin, Paps J. Okay, ngayon, bukod sa pagiging vlogger, ano pa ba ang ibang pinagkakakitaan ni Jose? Paps J, sumusubok pa rin si Bok na doon sa kanyang affiliate program, no, yung pag-promote ng iba't ibang mga produkto. Pero talagang ang main na pinagkukuhanan niya ng panggastos ay yun ngang pag-vlog niya. Vlogging. Yes. Kasi, Paps J, dahil nga sa sakit ng lola niya, gumagastos talaga sila parang 2,000 monthly ang gamot nung kanyang lola, Paps J. Bukod pa yun dun sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Bukod sa pang-araw-araw na pangangailangan, ano pa ang ginagastosan ni Bok? No? Bukod dun sa siguro yung gamot ni nanay. Ano pa? Yes, Paps J, no? Yun nga, talagang ang laki rin ng gastos ni Lola, pero iba pa yung mga pang-araw-araw nila, yung mga pagkain, yung kuryente, yung tubig, Paps, grocery, yes. Okay, paano yan? May sakit din siya sa puso, no? Siya mismo, si Bok, ay nagpapacheck up na ba siya at umiinom ng gamot? May maintenance ba siya?
Yes, Pops J. Oh. Actually, nitong buwan lang nakita yung sakit niya sa puso at nagsimula nga siya na uminom ng gamot. Kaso, umaabot din ng 800. Yung 800 na yon ay pang 5 days niya lang na gamot. So, ang huling kwento ni Bok ay ititigil niya muna yung paggamot niya para prioritize na lang yung kanyang lola, yung gamot ng Si kanyang lola lola. muna, ano? Yes, Pops J. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria.